Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po'y nakapagpahinga ng maayos this weekend para may baong lakas at buwelo tayo ngayong simula ng linggo. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Let's start the week right with some afternoon delight. Okay, Monday, November 11. Kamusta ang weekend mo, Lourdes? Mamaya ikikwento ko sa'yo. Not so good, pero pwede na. Every day na wala tayo 6 feet underground is a good day. Tandaan mo yan. That's right. And of course, Monday na naman ngayon. Balita ko, rumakit ka daw. Oo, raket-raket tayo. Pagod na pagod ako nung weekend. Pero laban lang ng laban dahil malapit na ang Pasko. Each day na walang racket, Ay? malungkot. It's a sad day, correct. Pero kahit paano ngayon, we derive joy from the little things in life. It's little, not so little, big Not siopaw. so little Ano ibig siopaw. sabihin pag may gantong kulay? I believe pag pula is asado. Pag yan atang yellow, bola-bola. Pero meron Invento pa ka naman eh. Oo, hatiin mo. Sige nga. Hatiin mo, tingnan mo, Hatiin ko nga magkaalaman itong tayo. siopaw na hindi naman halatang galing 7-Eleven. May Bola-bola ba salted to? egg pa. Paano ka kumakain ng siopaw, Tita Denise? Pag Kasi- ganito kalaki, hahatiin ko rin. Katulad ng ginawa mo. Tapos sa gitna ko kinakagat. Hindi ko inuubos yung... Hindi So ko... dito agad yung kagat. Minsan, oo. Or medyo sa side ng konti. Pero ayoko kasing pag sobrang laki kasi ng siopaw, ayoko inuubos yung puti. Yung pinaka Ayaw mo dough. mag-carbo load. Ang dami kasi minsan. Pag maraming dough, ibig sabihin medyo lugi ka nun. Sobrang dami, Diba? oo. Pero may alam mo kung isang siopawan, huwag natin banggitin, hindi naman sila nagsusponsor, no? Oo. Baka mag-sponsor. Hindi, alam mo, sobrang laki ng laman niya. Parang doon ka maghahanap ng dough talaga. Baliktad. Baligtad. Pero ito, actually hindi masama ang siopaw nung convenience store na yan. Not bad. I mean para sa yung ganon, readily available, pwede na. Fine. Tsaka medyo malaki. Ako naman, ano lang talaga. Medyo siguro mas choosy lang ako ng konti. Ang issue ko lang sa mga ganon, sa hotdogan din, nung nasabing tindahan na yan, is yung hygiene minsan, ginagamit nila yung tong na pangkuha. Kasi parang, yung iba at least naglalagay na tali. May iba nakita ko nahulog at binalik. Oo, tapos pinapatong lang kung saan-saan minsan. Oo, parang That's kakamayin ko na lang yun, di ba? Kasi gamitin yung tong na yun, nakakahiya naman pag kinamay mo. Oo. Sa'yo, kumusta? Mamaya ko tikman. O sige na nga, tikman ko na nga. I-share nyo din po sa amin, sa lahat ng nanonood sa atin, kung ano ang inyong merienda of the day. Teka. Yan, parang budol ka dyan. Diba? Ayan, Parang pakita konti natin lang direct. naman eh. Direct, ayan. Tingnan mo, kanipis-nipis. Pag medyo diet ka, kakainin mo lang yung gitna. Actually, yung ganito, ganyan ulit, hinahaf ko pa ulit. Para medyo madaling kagatin. Ito. Yan ang hindi ako natutong kumain. Siopaw sauce. Tama As ka dyan. in, Yung siopaw sauce, nakalasa din ng nasa loob. Which is pointless. Dapat may contrast lagi. So, minsan yung mga maanghang or yung parang sriracha, bagay na bagay sa siopaw. I've never tried. Pwede ko palang Pero try. siguro kung bola-bola, pwede. Ang issue lang dito, sa ganitong lalagyan ng sausaw, ng sauce, yan tingnan mo. Anong garantiya mo na pag hindi ko hinila to ay hindi siya tatalsik dito sa gilid-gilid Oo na nga, parang splatter horror movie. Dapat dahan-dahan Hindi ko lang talaga. na-attempt. Ako, ang ayoko sa ganito is, if you open this one, parang pag nilapag mo siya, tutulo na siya sa plate. So, lagi akong parang binabalanse ko pa siya na gano'n na nakatira. Diba? Di, ang mga Hapon magagaling. Naka-invento na sila nung easy, Yes. Yung parang binibreak lang. binibreak at may takip na nababalik na tatanggal. Na disposable din. Basta, minsan kasi hirap, pag-uso pa naman ng scams ngayon. Nako, oo, isa yun sa mga pwede natin pag-usapan. Pero ito muna yung pag-usapan natin, our stories on social media. May US election hangover pa rin Maraming tao on the SF gate. Truly clueless Google searches spike on election day. Ano ibig sabihin yan? So,
come election day, before and during the election day, ang daming lumalabas na kung ano-anong searches Nagulat sila. on Google. Actually, ito nakakagulat. Up until election day, meron pa nagsasearch who is running for president. Hindi ka gulat-gulat yan. Oo. I'm sure marami ka ng mga nakausap na tropa mo na sinasadya nilang keep away from the news. Nagkukulat sila sa mga nalalaman nila. At isipin mo yun, no? Anong klaseng kultura ang meron tayo? May mga tao nagagawa na nalalaman nila yung mga bagay-bagay pag sinabi mo lang. Di ba? Like ito, a day before the elections, marami nagulat, did Joe Biden drop That's out? right. I My think that's why God. they're also Googling who is running for president. They really have no idea. Isipin mo, may 3 months lang si Kamala para Correct. tawag dito, mag-campaign. No? So, para sa tandaan natin hindi lahat yung mga kakilala natin ay nasa mundo natin ay pareho din ng information ng iba. So, isipin mo, did Joe Biden drop out? So, ang laki daw ng in-spike. Sunod na dyan ay, can you vote without registering? And the answer is, of course not. Ano ka? Pero ito yung mga practical. Can I vote online? Of course, how long does it take to vote? Where to vote, yan. Yung medyo mas iisipin mo na ginugoogle talaga ng mga tao, even at the last minute, just to be sure. Correct. So, malabang may mga tao na talagang hindi nanonood ng mga balita kasi nila mas stress. Hindi nila alam may Kamala Harris na pala. Kasi sa totoo lang, pag hindi ka nagbabasa ng social media, hindi ka na nanonood ng news, wala kang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. And to be fair din naman, no, iba-iba yung sitwasyon ng mga tao na, I mean, just based from experience, ako minsan, isang busy lang na weekend, talagang no TV at all. Halos social media, hindi rin mabuksan talaga. So, imagine na lang yung mga tao na may 2 o 3 jobs in a day. So, isipin mo, ito plus, kaya nga sinasabi nila, si Donald Trump, maraming factors kung bakit siya nanalo. No? Pero isa nga dyan ay, meron siyang lead start. Meron siyang head start. May head start siya sa pangangampanya. At the same time, never siyang nawala sa news cycle. Even yung sabihin natin na yung mga sunod-sunod na mga court appearances niya sa New York, etc., etc., hindi siya nawawala. Ang Kamala Harris ay hindi pa nga minsan ng iba ma-pronounce yung pangalan niya. No? At yung pagkakakilala nila kay Kamala Harris ay hindi pa sapat siguro para i-vote. Anyway, maganda pag-usapan sa future episode siguro yung halaga ng podcasting as the wave of the future pagdating sa pangangampanya. Kasi kinumpare nila yung mga podcasting appearances ni Trump at ni Kamala Harris, ang layo. At yung simpleng pag-guest lang ni Trump kay Joe Rogan, ang laking bagay daw nun. Si Kamala, nagpakita sa Call Your Daddy. Pero may duda pa ron kasi parang hindi authentic kasi binago pa yata nila yung set para kay Kamala Harris. No? At even then, hindi mo pa rin naramdaman yung tunay na Kamala. Yung Donald Trump kasi na nasa, let's say, nasa set ng mga parang mga bro, iba dating nun eh. Tapos nakikitawa sa kanila. Mukhang in-underestimate ng maraming media outlets yung halaga nitong mga private podcasts na ito na hindi saklaw ng mainstream pero ang laki-laki ng following. Actually, usong-uso nga kasi talaga yung mga podcast. Hindi lang sa States, actually all around the world, ang daming nagsusulputan left and right. Parang siyang address na ngayon, no? Na parang ang polite, para siyang imbis na meron kang website, may podcast ka na rin dapat. Oo, pero para sa iba, ito maganda rin pag-usapan in the future na kung anong podcast ba yung nagkiklik. Kung okay ba yung parang live, wala unedited, or mas gusto mo ba yung parang curated? Depende sa ano yan. Depende talaga sa audience na may reach. Eto, hindi lang podcast ito. Speaking of audience, ito, mga bago sa pagiging audience. On Newsweek, North Korean troops sent to Russia are gorging on pornography. What? Mga first time na magkaroon ng internet access. Alam mo naman ng North Korea, yung Hermit Kingdom na tinatawag, Tita Denise, ano? Sa North Korea ay extremely restricted at dapat government approve ang nakikita ng mga tao sa sa internet ng North Korea.
eto ngayon sa Russia, bagamat sabihin natin may mga controls pa rin, ano? Yung freedom na naramdaman nila na kahit anong i-search nila ay makikita nila. Oo. Ang sabi daw sa isang report ng isang reliable report, ito si Gideon Rachman ng The Independent. At least, yung North Korean troops daw, talagang ang unang hinanap ay pornografiya. Pero may idea na sila kung yan ang una nilang hinanap. Of course, siguro, nasasabi sa kanila na, Oo. alam mo ba, May ganito, there's this ganyan. wonderful gadget na maaari kang magkulong sa banyo mo. At kahit anong hanapin mo. Pero ang gusto ko malaman, well, merong 7,000 North Korean troops na pinadala para tumulong sa Russia dito sa Ukraine, Yes. ano? From troops na ngayon, dati kasi mga gamit lang. Ngayon with troops na. So, itong 7,000 plus at troops na ito, ano kaya hinanap nilang klaseng content pagdating sa, sabihin natin, pornografiya? Oo. Ito ba'y Kim Jong-un na nakabikini, mga ganyan? Well, interesting to know kung ano rin ang ano, no? Kung ano ang... Ano yung una nilang sinerge? What sparks their interest when it comes to that. Ang nais ba nila, yung mga kalahi din nila na nasa ibang modes of, let's say, undress, mga ganyan. Pwede rin because, you know, with the culture that they have there in their country, 'di ba? Hindi nga pwedeng magsuot ng medyo revealing na damit, 'di ba? Even the haircuts are controlled. Correct. At yung makipag-selfie ka nga lang doon sa team ng South Korea sa Olympics. Di ba? Hindi na natin alam yung nangyari. Baka ginawang siopaw na yun or kimchi ng gobyerno nila. Pero anyway, ang interesting lang kasi, again, cultural pa rin ito. Tapos, in-address ng Pentagon itong issue na to. Hindi naman nila ma-deny. Hindi lang ma-confirm. Pero alam naman natin basic human nature. Di ba? Itong pagsilip sa mga ganito. Parang halimbawa, first time namin nagkaroon ng internet sa office namin sa Diaryo noon. Alam mo ba kung una-una sinerch ng mga mokong? Di ba? Ano? Pamela Anderson. Oh. Bagong-bago Noon. Bagong-bago siya noon. Pero kung ano yung nakita nila sa Pamela Anderson, hindi ko alam. Malamang sa Baywatch na Pamela Anderson. Pwede. With Tommy Lee. Siguro tumutugtog si Tommy Lee. With this huge Pero drumstick. kung Baywatch nga, talagang matunog na matunog pa yung... Bakit ka naman magse-search ng Baywatch? Wala pang Google noon, tandaan nyo. Mga Lycos pa yon o Netscape Navigator. Naku, hindi ko na alam yan. Gamit nila noon at wala pang Yahoo search. Meron na rin, pero iba-iba noon talaga yung mga... Parang Yahoo na yung inabutan ko. Nung nagka-internet kami, yun na yung naalala. Ano pa yun, di ba, dial-up? Yung matunog na gano'n, na napakaingay pag nagbukas ka ng computer. Nanay mo. Oo. Ay! Hindi ka makakatakas nun sa gabi pag nagbubukas ka ng computer. Natunog. Ba't ka naman tatakas? Ha? Ba't ka tatakas? Kasi syempre, strict kasi sa amin. Kasi maaga kami pumapasok. So, dapat lights off na kami ng mga Ayan. 8:30. Baka naman kasi para ka ng North Korean troops. Hindi. Na kung ano hinahanap Syempre, pagdating ng gabi. Since nauuso nun yung mga ano ba tawag doon? Chat ba yun? Mga Yahoo chat. Uso na dati. May mga nakilala ka ba sa ganyan? Hindi ko nag-ano. Baka naman nakikipag-chat itong mga North Koreans. Baka nakikipag-friends lang naman pala. Or baka nagre-register sila para sa OnlyFans. Pwede O hindi rin. biro to Pag naramdaman nila yung merong malaking mundo sa labas ng kanilang Hermit Kingdom, and this joy, that freedom, sense of freedom brings, baka magdalawang isip tong mga to. Mag-defect sila. Yes. Sige, ito naman pag-usapan natin. Nako, sabi na nga ba eh. On BBC, Beyonce passes husband Jay-Z in all-time Grammy nomination. It was simply a matter of time naman, Correct. partner, di ba? Beyonce yan Meron bang superstition about thank you, Jay-Z? Wala namang ganun, di ba? Sino kayo papasalamatan ni Beyonce? I thank myself. Di ba? Myself dapat yun. Hindi mo dapat pwedeng i-break yung curse. Ito na. Ito, nakasulat dito. Couple had been tied on 88 nominations each. Pero nga, itong si Beyonce, nalagpasan na itong si Jay-Z with her latest album, Cowboy Carter. Ito, she leads this year's Grammy race with 11 nominations. Nakakaloka, 11 nominations, including Best Album, Best Country Album,
and Song of the Year for Texas Hold'em. Pero alam mo, marami siyang Grammys, more than everyone, but she's never won Album of the Year. Pero alam mo, hindi na naniniwala sa Grammys. Hindi ka naniniwala sa Hindi. No, kasi pag sinuri mo, ang pinaka-influential ng mga banda at mga artist sa buong kasaysayan ng pop, wala, kahit nomination sa Grammys, wala nga eh. At pag nakita mo yung mga nabigyan ng Grammys, seryoso? Tataka ka. Oo. Parang, ito ba yung metrics ng greatness? Hindi. Kasi makikita mo yung mga kanta na pag narinig mo ulit ay gusto mong ibangga yung ulo mo sa pader. So is it more, ano na lang, parang, ano kaya nagiging measure doon? Mga critics, mga mostly white men, white old men ang namimili ng Grammys. So when they choose the best metal album ng Metallica, they're choosing the worst possible Metallica album, hindi yung great Metallica albums. Interesting. Lalo na si hip-hop din. Oo. Medyo tumama lang sila pagdating kay Kendrick Lamar, mga ganyan. Okay. Pero nabanggit natin yung pangalan, thank you Beyonce, mag-ingat tayo. Para panigurado, thank you Beyonce. Thank you Beyonce. Okay, dahil nasa entertainment pa rin tayo, punta naman tayo sa local showbiz. Bakit kaya nawala si Carla Estrada sa programa ng News 5 na Face to Face? Alamin yan sa report ni MJ Marfori. Okay din. Walang bad blood. Yan ang nilinaw ni Carla Estrada sa pag-alis niya bilang host sa Face to Face. Ang tunay daw na rason ay may sinuportahan kasi siyang party list group. Proud din si Mama Carla sa bagong yugto ng Face to Face harapan na makakasama na ang nag-iisang si Miss Corina Sanchez. I am so proud na, of course, Corina Sanchez yung pumalit sa akin kasi talagang isa yan sa tinitingala ko no, na personalidad dito sa industriya. So, I am very, very proud and I'm very, very excited for her kasi alam ko mag-e-enjoy siya at lahat ng damdamin, Ate Kay, ilalabas mo din dyan. Kaya good luck. Habang naka-showbiz break si Mama Carla, full support siya sa anak niyang si Daniel Padilla, nasasabak na sa series na Incognito. Iniintay namin to na magandang timing na mag-action. No? Sinabi niya ngayon, nag-e-enjoy siya at ang ganda ng ginagawa nila. Yun nga, kasi so talagang na-excite ako nung sinabi niya, Ma, ang ganda ng project na to, ang ganda nitong Incognito. Pagudan, pero wala namang maganda kung hindi ka mapapagod, di ba? Mapapanood din ang Incognito soon sa TV5. Simula naman ang face-to-face harapan ngayong araw. Advance eh. Alright! Nako, binabati po natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Alam mo, may nag-comment last Friday habang wala ka. Ang sabi? Sabi, ay, ang ganda ni Tita Denise ngayon, parang pumayat at bumata. Grabe kayo! Salbahe, no? Oo. Tsaka naging tisay. Yung chinita naging tisay, bakit naman gano'n? Yan ang mahirap pag rumaraket ka. Oo nga eh, nag-iiba ang anyo ko eh. Okay, sino pa? Hindi ko makita yung wait, maraming na nanonood sa atin kapag yung mga post, yung mga after na. That's right. Pero batiin natin, sigurado ako si Tito Rafael. Hello po sa inyo. Ay nako, Tito Rafael. Huwag na natin banggitin yung pangalan niya. Na binanggit mo at wala kang kamalay-malay kung Inosente anong ibig sabihin, no? Inosente ako nung araw na yon. Correct. Okay, ito si Elmo Cardena. Sabi niya, hello Ma'am Denise and Sir Lourdes. Makulimlim na hapon po sa inyo. Good afternoon, watching from Masbate si Judah. Uy, hello. Alex Fuentes, of course, President Elmo Cardenas. Judah from Masbate, si Joey Samson, Mark Robert. Oo. Sabi ni Mark Robert, huge drumstick, I see what you did there. Oscar NOS, Mamunlok Siopa, one of the best in the world. Pero tanungin mo nanay ko, sasabihin niya, Ano daw? Anong opinion ng mama? May pusa. Mapanghi daw. Oh my goodness. At baka parang may meow, 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 meow. Pero hello sa mga taga-Mamunlok, suki niyo ako. Ito si Oscar N, sabi niya, Friendster pa noon. Alam mo, dapat ibalik siguro, may issue last Friday, no? Kung sa Australia daw kasi, dapat below 16, hindi pwedeng gumamit ng SOCMED. Feeling ko dapat ibalik yung mga tipo ng Friendster. Seryoso to. Para matuto muna silang, alam mo yon, to find the good in people muna. Bago kung ano-anong mga hirit ang gawin sa mundo.
May Friendster ka ba nun? Meron akong Friendster noon, kaya lang napapressure ako sa Friendster noon kasi pag merong magkakausap sa'yo about Friendster, manghihingi ng testimonial. Parang obligado ka. Oo. Tapos masungit ka pa naman. Grabe naman Ayaw mo sila purihin, Hindi. diba? Kasi syempre, when you make one, nakapaskil yun sa page nila. So para mag-proofread ka pa ng isusulat mo, mambobola ka na lang, mag-proofread ka pa, nagtrabaho ng libre. Kaya pala hindi natuloy yung Friendster. So, nag-MySpace na lang ako. Ayaw, natatakot sila na punahin ang mga tulad mo. Nag-MySpace na lang ako grammatical kasi sa errors nila. MySpace pure picture lang eh. O, di ba, sa Friendster noon talagang pipilitin mong mag-isip ng mga kabutihan page ng tao. Ngayon, hindi. Wala nang ganun eh, di ba? Alam mo kay Denise, pwede ko sabihin sa kanya, kaya nang mag-dunk. Yun lang ang sasabihin ko sa Friendster testimonial ko sa'yo. Pero medyo may cringe factor din nga kasi. Diba? Parang, my God, ganyan pala iniisip mo tungkol sa akin. Parang ama lang ang tingin mo sa akin. Mga ganyan. Anyway, time out muna. Marami pa kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Typhoon Nika continues to traverse northern Luzon following its landfall over Dilasag, Aurora. It was last located in the vicinity of San Agustin, Isabela, packing winds of 130 kilometers per hour and gustiness of up to 160 kilometers per hour. Nika will pass through the landmass of mainland Luzon today before emerging over Ilocos Sur waters this evening. The typhoon is forecast to exit the Philippine area of responsibility tomorrow. Signal number 4 remains over areas in northern Luzon. Signals number 3, 2, and 1 are also up over parts of Luzon. Nika's trough as well as localized thunderstorms will bring rains to the country. And at this point, makakuusap po natin ang Pag-asa weather forecaster na si Veronica Torres. Magandang hapon, Ma'am Veronica. Din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Hello, Ma'am. Magandang hapon po. Good afternoon po, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Okay, Ma'am. Typhoon level na itong si Nika. At pero yung track po nila parang halos kapareho ng kay Marce. Medyo bumaba lang yung pagpasok po niya, Ma'am. Opo, tama po kayo, halos pareho sila ng direksyon na tinahak ni Marce. Kaya yung mga area sa mga nagtaas tayo ng matataas na signal, pati na rin yung mga malalakas na pag-ulan, halos yun din nga po yung makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin. Kaya kailangan mag-ingat ng doble ingat sa mga nakatira sa areas na yan dahil nga posibleng saturated na yung lupa at possible nga po na magkaranas tayo ng mga pagbaha, pagguho ng lupa. Meron pong parang napansin ako, no, nakikita yung speed po niya from 25. Parang bumabagal po siya eventually. Paglabas po ba ng landmass nito, parang bumagal po. Opo, nakikita nga natin na nung mga nakaraang wind speed nito ay nasa around 35, maabot din ng 30 kilometers per hour yung kanyang wind speed. Pero sa mga susunod na sandali or paglabas nga nito ng ating landmass, posibleng bumagal ito, pwedeng maging 25 kilometers per hour, pwede rin naman itong bumagal after mga 96 hours po. Typhoon level po siya. Gaano po kalapad ang diametro po nito, yung saklaw po niya, Ma'am? Opo, so ang data natin na meron tayo ay yung kanyang radius, 340
kilometers per hour. I'm sorry, 340 kilometers po. Radius po from the center. 340. Okay, so ma'am, yung mga dadaanan po nito, ano ang mga aasahan po natin maliban po sa mga hangin at sa pag-ulan? Anong klaseng hangin po ba ang dapat paghandaan? Opo. So, ito ay dadaan sa pabaybay nito yung landmass ng Northern Luzon. So, inaasahan natin habang binabaybay nga nito yung Northern Luzon area, posibleng bahagyang humina yung lakas na hangin na dala nga nitong sinika, pwedeng umabot ng around mga 110 kilometers per hour. So, kahit naman humina yung hangin na dala nitong sinika, ay kailangan pa rin mag-ingat kasi nga po may mga ulan pa rin na madadala. So, maliban sa hangin, may mga ulan. So, kailangan pa rin na bantayan din natin dahil nga kapag saturated na yung lupa, posible nga mag-cause ito ng mga flooding and landslides. Ma'am Veronica, no, speaking of binabantayan, balita namin ang Pag-asa daw ay may binabantayan din na sama pa ng panahon matapos ang bagyong Nika. Can you talk more about that at ano naman po yung mga lugar na posible pang maapektuhan? Opo, meron nga po tayong dalawa pang bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, itong malapit ay Tropical Depression category pa lamang at posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow. So kapag itong bagyong ito ay pumasok ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na OFEL. Sa nakikita nga natin, posible na naman itong daanan yung area ng Northern Luzon, kaya hindi pa rin dapat maging kampante paglabas itong sinika dahil may kasunod pa tayong bagyo. Pero dahil may mga araw in between pa nga rin, may tsansa na magbago pa nga itong track nga nitong bagyo na posible maging si Ophel. Maliban nga lang dito kay Ophel, meron din tayong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May kalayuan ito sa ating bansa. And then, dahil malayo pa ito, wala pa tayong nilalabas na projected track. Pero kapag ito ay nakita natin na may kalapitan na sa area of responsibility natin at posibleng pumasok na ating PAR, agad tayong maglalabas ng weather advisory. Pang-apat na bagyo na tumama sa Pilipinas sa loob lamang ng isang buwan. Nako, ma'am, may pattern ho ba ito? Yung susunod kunyari, ang posibilidad na maging ganito rin ang intensity ng mga susunod pang mananalasa sa atin? Opo, sa ngayon may dahil nga po medyo malapit na tayo sa La Nina season, ay ang nangyayari, masyado kasing malapit yung area kung saan nabubuo yung bagyo sa atin. So, dahil malapit nga sa atin, hindi na ito nakapag-recurve agad at dumidiretso na nga sa ating bansa. So, possible kung nasa may La Nina season pa nga rin tayo, ay possible pa rin yung mas maraming bagyo sa normal na maranasan nga po natin, papasok or magkocross sa atin. Isipin mo, nasa letter O na tayo, no? Several years ago, yung Odette tumama December. Pero kala natin, habang nagpapasko o bago magpasko, tumama ang Odette at talaga na nalasa. Anyway, maghanda na lang po. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Ma'am Veronica Torres, ang ating Pag-asa weather forecaster. Thank you, ma'am. Meanwhile, Ilocos is now bracing for the onslaught of Typhoon Nika. And for updates, we have the News 5 correspondent Brian Basa live on the ground. Brian, saan eksakto ka sa Ilocos at kamusta ang panahon dyan? Hi, Lourdes. Andito tayo ngayon sa bayan ng Cabugao. Kung hindi ako nagkakamali, Cabugao, Ilocos Sur. We decided to transfer from Lawag City earlier because dito pinangangampahang magpapaulan ang bagyong Nika around 7 in the evening. So, that's aside from the fact that the northern portion of Ilocos Sur is under signal number 4. Kung hindi ako din nagkakamali, that's why we decided to come here to monitor the latest situation, lalo na at mukhang nagpe-prepare na rin daw ang authorities, although we have yet to speak to any of them, sa posibleng onslaught ng typhoon. Okay, paano naghahanda ang LGU kay Nika? At Brian, kaka-cover mo lang ng isang super lakas na bagyo recently. Wala ka bang konting trauma na naiwan kahit papano sa hangin na naghahawl talaga as you showed us your last coverage? Compared with that, mas kalmado pa sa mga oras na ito, ha?
yung hangin. We don't see any swaying trees behind me, unlike the videos that we are showing right now. Those are live pictures, but not live. Those were moving pictures from the town of Pagudpod. We took that earlier today kasi yun yung unang tinamaan o yung unang pinagpaulanan at binugahan ng hangin ng Typhoon Nika kanina. So you see those residents, ayaw nila mag-evacuate kanina kasi sanay sila sa karanasan ng bagyo. So kailang diskartehan daw yung ganyang klaseng hangin or ganyang klaseng bagyo. That's why you see sandbags. They're putting sandbags on top of their roofs para hindi yan tangayin ng hangin ng nadulot ng bagyong Nika kanina. So that's the situation in Pagudpod earlier. Pero ngayon, habang kami ay nasa daan, so I'll just show you around. No swaying trees behind me. Medyo kalmado pa ang sitwasyon. Alright. Okay, naghang po yung video feed ng ating correspondent from Newswive, si Brian Basa, nando po sa may Ilocos Sur, sa area ng Candon. Pero maraming salamat po ang ating Newswive correspondent, Brian Basa, live from Ilocos Sur. Let's now check in on Isabela, where signal number 4 is up. We have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta dyan ang sitwasyon ngayon? Denise, Lord, malakas pa rin ang buhos ng ulan dito sa Cauayan City, Isabela, kung saan kami naroroon. Dulot pa rin ito ng bagyong Nika. At may kasama pa itong paghampas ng malakas na hangin. Actually, ito ang pinaramdam ng bagyong Nika sa malaking bahagi ng Isabela nang iparamdam nito yung mas malakas niyang pananalasa magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Until now, may mga pabugso-bugso pa rin hangin at ulan na nararanasan in the bigger area of Isabela. Actually, in the town of Alicia, halos mabuwal na yung mga puno at lipa rin na yung mga sanga nito habang hinakampalot ng hangin. Maraming yero rin at bahagi ng bahay ang nagliparan and halos mag-zero visibility pa nga sa daan dahil pa rin sa lakas ng ulan. Here in Cauayan City, malakas na hangin din ang namintala at tumira sa bakod ng ilang mga establishmento. Habang in Etxague, the town of Etxague, nagkalat pa sa open grounds ng munisipyo yung ilang mga nilipad na gamit mula sa perya or carnival that is in place in the area. Sa record ng Isabela PDRRMO, aabot na sa halos 2,000 pamilya o mahigit 5,000 individual ang nagsilikas dahil sa bagyo sa buong Isabela Province. Wala pa namang napapaulat ng mga bahang kalsada sa mga major thoroughfares, although there are some reports na may mga inner roads and inner barangays na talagang may tubig na o umapaw na yung mga creek or some tributaries towards the mga main rivers here in Isabela. Pero sa ngayon, may mga bayan ng walang supply ng kuryente dahil naman sa mga nagbagsakang poste. Wala pa rin namang napapaulat na mga landslide according sa Isabela PDRRMO, pero they're not, kumbaga, inaalis yung possibility that there will be some landslides and of course, flooding here in the province dahil sa sunod-sunod na bagyo. According to Isabela PDRRMO chief kanina and provincial administrator, sobrang saturated na kasi yung mountains, no, na talagang pwedeng mag-absorb sana or humarang sa mga bagyong darating sa kanila dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan. That's why they are anticipating flooding, at the same time landslide na sana hindi na lumala pa kung sakaling titigil na itong mga pag-ulan nararanasan dito sa malaking bahagi ng province of Isabela due to Typhoon Nika. All right, thank you very much. Again, that was News 5 correspondent Mon Gualvez. Now, here's a quick rundown of more stories on One News. The House Committee on Good Government has cited in contempt 4 officials from the Office of the Vice President for refusal to obey summons. These include Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño, Special Disbursing Officers Gina Acosta and Edward Fajarda, as well as Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda. The House panel is conducting a probe into the OVP's alleged fund misuse. Canlaon volcano continues to show signs of unrest. It emitted a 500-meter tall plume with intermittent ash this morning. As of Sunday, 11 volcanic earthquakes were recorded at Canlaon, while its edifice
remains inflated. Alert level 2 is currently raised over the volcano. President Bongbong Marcos has signed into law the Create More Act. The act stands for corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. It aims to enhance the country's competitiveness as an investment destination by streamlining business operations and clarifying VAT rules, among others. And an increase in the prices of fuel products will take effect tomorrow, Tuesday, November 12. Diesel prices will be up by 2 pesos and 10 centavos, gasoline by 1 peso and 10 centavos, and kerosene by 1 peso and 20 centavos per liter. Meantime, the Department of Information and Communications Technology is teaming up with the De La Salle College of St. Benilde. That's to develop an anti-phishing tool ahead of the 2025 elections. And Mobile Journal, Francis Orsio reports. Minsan ka na bang nakatanggap ng text message na parang legit na mula sa bangko? Dumarami ang nabibiktima ng ganyang pambubudol. Bagay na tinututukan na raw ngayon ng gobyerno at mga eksperto. Hassle-free para sa marami ang paggamit ng digital banking sa iba't ibang transaksyon online. Pero sinasamantala rin ito ng mga scammer. Ang isang user nga na ito ng online banking na Maya, na-scam at nawalan umano ng tumataginting na 400,000 pesos. Ang siste, nakatanggap siya ng text message na mukhang galing sa Maya. Kalakip niyan ang link na kanya raw klinik. Yun pala ay dumiretso ito sa website ng mga hacker. Nagagawa nila gamit ang illegal na cell towers na ginagaya ang pangalan ng mga lehitimong kumpanya. Ang tawag dyan, phishing. At layo niyang nakawin ang data ng users. Giit naman ng Maya, hindi sila kailanman nagpapadala ng text messages na may link. Kaya ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nakikipag-ugnayan ngayon sa mga cybersecurity experts mula De La Salle College of St. Benilde. Ang goal nila, makabuo ng contra-scam tool para sa mobile phone. What if the government can have a better tool to protect them online? We're trying to address the issue of hijacking, phishing, kasi these are the first part before you become a full-blown online victim of financial crime, identity theft. Pinangungunahan ng mga eksperto mula College of St. Benilde ang proyektong anti-phishing tool na tinatawag na Behavioral Biometrics and Content Analysis, a multi-pronged machine learning approach to thwarting SMS phishing. Pinondohan ang research and development ng proyekto ng 15 milyong piso ng DOST. Layunin daw nito na makabuo ng machine na pwedeng magamit ng mga telecommunication companies para mabilis nang mabisto kung ang natanggap bang text message ay peke at ang goal ay para lang makapang-scam. Our intention is to create the engine. Kasi the individual tools on the user side, ang pwedeng mangyari is nag-a-alert na lang siya. Pwede namin ilagay yan sa with Globe or Smart, no? We can partner with them and then put this tool on all users para maawa-warn ka agad, no? Pagkakataon na rin daw ito para magkaroon ng sariling teknolohiya ang bansa na makakatulong sa cybersecurity. Karaniwan daw kasi ng ginagamit ng gobyerno, binibili pa ang cybersecurity tool abroad. So ang maganda dyan is a country-level solution. Hindi siya yung bibilhin mo pa. No? Gagawin natin to para sa bansa at pag na-implement to, lahat ng tao na nandito sa Pilipinas, kahit may mga foreigner gumamit ng SMS dito, we will be able to protect everyone. Nilalagari na ng DICT na matapos ang proyektong ito. Posible raw kasi na dumami pa ang mga scammers, lalo na sa panahon ng pangangampanya. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Okay, several years back, binenta sa atin na itong SIM registration law ay tatapusin ang lahat ng mga scams. Pero bakit uso pa rin kaya ang text scam kahit meron ng SIM registration law? Mukhang nabudol rin yata tayo doon. Yan po at iba pang tanong sasagutin ng co-founder at lead convener ng Scam Watch Pilipinas. Welcome back, Ginoong Josel de Guzman. Sir, welcome back to Afternoon Delight po. Hi Lord, salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito. Hopefully makatulong tayo today. Hay nako, Boss Josel. Ewan ko, narinig nyo kanina pero mamaya tingnan natin kung makakatulong yung mga ganong teknolohiya. Pero kasi hindi ba habang nagka-create tayo ng mga proteksyon, lalong nagiging sophisticated din ang modus nitong mga scammers na ito. Opo, sir,
where did the SIM registration law fail? Actually, isa lang naman yung failure, yung butas doon sa SIM card registration law. Ito yung meron kang unlimited. So, halimbawa, ikaw, pwede kang mag-register ng unlimited SIM cards. Yun lang yung inaayos. So, kailangan ayusin yan. At aware naman dito si DICT at aware din dito si CICC at yung mga ibang mambabata. So, inaayos na natin yan. Pero just to be fair naman to the government, magmula nung nagkaroon ng SIM card registration law, kung dati nakakatanggap tayo ng 10 hanggang 15 messages, bumaba yan ng paisa, dalawa. Pero kaya lang, ang nangyari ngayon, yan din yung dahilan, ang nangyari ngayon dahil nga nawala na yung mga malalaking organized crime ng mga scam hub. Kasi ang daming na-raid, di ba? Sa Banban, sa Tarlac, sa Pasay, at sa iba-iba pang lugar, medyo nabawasan yung paggamit ng mga prepaid numbers, ika nga. Kasi yung mga nahuli dati ng CICC sa mga raid na to, yung nahuli pala ng PAOK through the coordination with CICC, may isang tao ang nakaregister na SIM card sa kanya 300. So yung mga ganun yung mga napipigilan natin. Kaya lang ngayon, lalo na yung nabanggit kanina, yung sa Maya at yung sa GCash na rin, di ba? Ang ginagamit ngayon ng mga scammers, yung tinatawag na IMSI catcher. Mobile to. So, ang ginagawa ng device na to, text blaster to, illegal. So, hindi niya kailangan ng SIM card. Ginagaya niya mismo yung signature ng mga kumpanya katulad ng Maya at katulad ng GCash. Kasama na rin dyan yung iba pang companies like Globe and Smart. Ang ginagamit nila 2G. So ngayon, i-configure nila, sample, ang gagamitin nila, lahat ng 09181. So kapag nasa kotse yan, kapag dumaan yan doon, lahat ng may 09181, makakatanggap ng mga ganong phishing messages. Wow. So ito yung may link. At akala mo, totoo talagang Maya or GCash, kasi ang gamit nila, yung signature nilang SMS, doon sa nagpapadala sa iyo ng message yung mga kumpanyang to, di ba? So ang trick po doon, pag may link, huwag niyo pong i-click kahit na tinatakot na kayo kasi sinasabi nila makakancel yung account mo kapag hindi mo binago yung password mo, hindi mo in-update. Yung mga kumpanya pong yan, mga app-based po kasi yung mga e-wallet at yung mga digital bank natin, di ba? So yung pag-update po ng password, yung app po mismo yung mag-i-inform sa inyo. Hindi po nila kayo gagastahan or gagastusan para i-send sa message na individual na kailangan nyo nang mag-update ng password. Random po yan. So kung sino po yung dinadaanan yan, yun po yung binabantayan ngayon ng CICC. Kaya inuulit na po namin yung pagtawag namin ngayon, i-report po natin. Kasi yung pagre-report po natin, nakakatulong yan. Huwag po natin isiping, wala nang magagawa. I mean, tatapatin ko na po kayo. Pag na-scam po kayo, mahirap na po maibalik yung pera. Pero yung importante po ngayon, yung government natin, kailangan po nila ng mga data. Kailangan nyo pong i-report yung mga numbers, hindi lang sa 1326. Nandyan na rin po yung eGov app. Kapag ginownload nyo po yung eGov app, meron po doon na i-report na scam. Ito po para sa mga hindi biktima, di ba? Halimbawa, nakatanggap lang tayo. Pwede natin i-screenshot yon. Tapos ipadala po natin dun sa eGov at makakapunta na po yan sa database. Oo. Kasi hindi naman yan individual scamming eh. Hindi naman individual yung nang-i-scam sa inyo. Organized crime po yan. Opo. Kaya yung pong pagre-report nyo, nakatulong na po, na, di ba? Marami na pong napasarang mga scam hub at mga illegal pogo na nagpapanggap. Oo, Sir Ngayon, Josel. yung binabantayan natin yung mga splinter, hindi ba, nandyan na rin yung, pati yung mga IMSI catcher. So, nakatutok naman po dyan si CICC. Yan nga po ipanawagan nyo sa inyong mga social media, sa website at social media accounts po ninyo, no? Pero kasi, napag-usapan nga itong issue na to kanina sa ibang mga news outlets. Minsan kasi, sir, pag nireport mo diretso, hindi raw nagre-react ito mga kumpanya, kailangan magkaroon ng konting abulabugin, ng may konting shame campaign para kumilos daw sila. Pero point taken po yung sinabi po ninyo. Sir, may mga IMSI daw ng mga gadgets na nabibili sa mga online shopping platforms. Totoo ba? May mga nakita pero dapat pag may nakita rin kayo, i-report nyo para ma-call out natin. Pero yung ginawa dati, yung mga online, yung mga legitimate, yung mga malalaki na mayroong promo ngayon, tinatanggal na nila. So, pag may nakita po kayo, i-report niyo po sa 1326 para ma-call out po yung
yung mga online. Ang importante naman po rito, bakit po kailangan nating mag-report sa 1326? Number one, hindi po AI yan. Kasi yung mga companies, kapag tumawag kayo sa customer service nila, usually mga AI, matagal yung pagtawag dun sa customer hotline nila, sa complaint center nila. Sa 1326 po, meron po silang sistema. Kapag tumawag po kayo dyan, kahit sabihin nyo na, kasi pag nawalan na kayo ng pera, hindi na po, wag po nating isipin na kinuha yan nagkaroon ng glitch. Isipin po natin, scam na yan para po makita rin ng government kung saan nanggagaling. Kasi dito naman, pwede nilang i-call yung attention ng mga e-wallet, ng mga digital bank. So may kakayahan po dyan yung CICC at yung National Privacy Commission. Kasi kapag may breach naman na nangyari, dyan napapasok si National Privacy Commission kasi by law, mandated mag-report yung mga kumpanyang nagkaroon ng breach. Pero pagdating sa individual scam, i-report po natin yan sa CICC para at least ma-call yung attention ng mga banking, digital banking at e-wallet services na provider. Sir Josel, gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina about dun sa mga text na nakakagaya mismo ng parang ID. Kaya madaming napapaniwala kasi yung nakikita nila pamilyar na mga pangalan. Is it safe to say, sir, na isa sa mga na if you get a text, let's say, na kailangan magbago ka ng password, kailangan ganito, ganyan, that automatically you should be able to find that sa loob ng application? And it's always... Yes. Basta ang isipin po natin, yung mga transaction po natin, yung mga sa mga fintech, whether it's a digital bank or e-wallet, ang transaction po natin dapat sa app. Hindi po sa SMS. Hindi po sila lalapit sa inyo sa SMS, sa email, or tawag. Hindi po nila kayo tatawagin. Lahat po kung magpapalit po kayo ng password, yung app po mismo ang magsasabi, oy, kailangan mo nang palitan yung password mo. At the same time, i-check din po natin yung mga security features ng mga digital banking app at yung mga e-wallet na to, kasi pwede nyo i-register yung phone nyo. So kapag naka-register yung phone nyo at hindi nyo inan-register doon, ibig pong sabihin nun, hindi po ito magagamit ng mga ibang telepono. So, napaka-importante po no. Kaya pag nagbabago ka ng telepono, may mga proseso kang dadaanan para i-register mo yon at i-register mo yung bagong telepono. But at the end of the day, yung pinaka-crucial po dito, dalawa po yung babantayan natin lagi sa mga phishing na to. Number one, may link. Kapag may link po ang SMS, kahit na nanggaling pa yan, sabihin na natin doon sa legitimate channel nung digital bank or ng e-wallet, wag po natin i-click. Ignore na po natin. Okay, na number one. Number two, kung sakali man may nag-message sa inyo at kinausap nyo na at hinihingan kayo ng 6-digit, 4 to 6-digit na verification code, OTP po yung hinihingi nila. So yung OTP pong yan, hindi po yan nilalagay sa SMS. Hindi po yan hinihingi ng mga agents, okay? Ng customer service ng kahit anong institusyon. Yung OTP pong yan, pinapasok po din natin sa app. Doon lang po natin ginagamit yan. So, huwag po tayong lalabas sa app. Yung dalawa lang po yun, hindi na po kayo may scam. Pero sir, meron kasi mga recently na nag-report na sinabi nila na wala naman daw humihingi ng mga OTP, mga PIN, wala din daw link na nakukuha, pero parang nawawalan pa rin sila at na-infiltrate pa rin yung kanilang mga bank accounts. Kung ikaw if you did the two-factor security, yung mga ganyan, bakit may nakakalusot pa din po? Ano ba yung parang le-level up na nga yung mga scammers yung pinakauso ngayon, yung pinaka-rampant, ito yung tinatawag na Facebook hijacking. So, hina-hijack yung Facebook nyo. Pag na-hijack kasi yung Facebook nyo at nag-click din kayo ng link, not on that particular issue, di ba? Kasi iniisip natin, kapag kinlik natin yung link ng Maya, ang akala natin, yung Maya natin yung mahahack or yung GCash natin. Actually, pag kinlik nyo yun, baka ang hinahack nila yung Facebook nyo. Pag nahack po nila yung Facebook nyo, definitely magkaka-access na po yan sa iba. So, yun po yung number one. Yung number two, kapag may mga instances na nawawalan kayo, nang wala naman kayong ginagawa, ang dapat nyong gawin, i-report nyo po kaagad yun doon sa e-wallet nyo. Dalawa po yan, e-wallet nyo. Pangalawa, i-report nyo rin po sa 1326 para magabayan po kayo. Kasi baka naman nagkaroon na ng breach. Okay, nagkaroon na ng data breach o nagkaroon na ng cyber attack yung particular company na ginagamit natin. So, yun po yung mga tinitingnan ngayon. So, lalo na usong-uso ngayon. Ang dami. Isang taon na po namin kino-communicate yung 1326. Ang sinasabi po dito ni Global Anti-Scam Alliance na based sa Europe,
nag-conduct sila ng survey sa Pilipinas, halos hindi nagre-report yung mga kababayan natin kasi nawawalan sila ng gana. Pero mag-report po tayo sa 1326 kasi ang sinasabi dito 67% ng Filipinos ayaw nilang mag-report. Kaya sa Biyernes ang gagawin po namin, ilo-launch na po natin yung Holiday Watch 2024. Ito po yung Christmas campaign natin. At ang gagawin po natin, i-communicate po natin yung mga available channels. So, nandyan yung 1326 para sa mga biktima ng scam. Nandyan yung e-report ng e-gov. Ipopromote na rin po natin yon para sa mga scam, yung mga paggamit ng screenshot. Nandyan din po yung bagong DTI channel through e-gov din. Pwede niya rin pong i-report dyan yung mga scrupulous online shopping kapag mali po yung mga nabili nyo. Nandyan din po yung SEC check ng SEC para sa mga investment scam. Mas malaki po to kasi ang tinatarget nito mga OFWs at yung talagang may mga pera. Nagbebenta ito ng mga crypto, nagpapanggap na nagbebenta ng crypto, gold at foreign exchange. Yung SEC kasi, kailangan nang titingnan natin, registered ba yung company niyan sa SEC? So kung registered yan, yung SEC check, makikita nyo kung registered yung company. Pangalawa, kung meron silang lisensya na mag-offer ng investment. So may pangalawang license yun. Makikita nyo rin yun sa SEC check app. I-download nyo po yun. At syempre, nandyan na rin po yung NPC, yung National Privacy Commission, yung tinatawag nilang NPC Seal of Registration. Para malaman nyo kung yung website na yun, talagang legitimate. Dapat nag-register yan sa National Privacy Commission. At syempre, nandyan po yung Who's Call app. Dito po, kapag nasa database po nila yung mga tumatawag sa inyo, or for Android users, yung mga nagme-message sa inyo, madidetermine po natin kung suspicious po yung numerong tumatawag. So marami po tayong ginagawa, kailangan lang po namin ng tulong para i-communicate ng lahat ng ito. So gagawin po namin yan sa Friday. Ilo-launch namin together with DICT, DTI, pati si DOTR kasama for the travel scam kasi marami nagka-travel ngayon. Si CICC, si Securities and Exchange Commission, si National Privacy Commission, si National Telecommunications Commission. So ang gusto po nating ipakita ngayon, may mga available channel po tayo ngayon. May mga available reporting tools. Gamitin po natin. Kulang lang po kasi ang nangyayari dito, mas nagiging effective po yung ginagawa namin pagpunta sa mga barabarangay at sa mga schools at tinuturo namin individual via brochure. Mas effective po yun. Ang nangyayari kasi kapag nagko-communicate kami online, nalulunod siya kasi ang daming mga content na namin kasabay at hindi na siya napapansin. Kaya yung 1326, ang tagal na po natin kayo na-communicate to, hindi po tumatawag yung mga tao, so uulitin po natin. At makikipag-partner din po kami sa mga ibang media outlets katulad ninyo para i-carry po yung message kung saan po sila magre-report. So ilo-launch po natin yung 8 ways to 5 the 12 scams of Christmas. So 8 ways po yan. Nandyan po lahat yung mga reporting channel ng mga government. Alright. So hopefully doon, ang panawagan ko lang po sa mga kababayan natin, kailangan po ng gobyerno yung data. Kasi ang labanan po rito, technology versus technology. Correct. So yung pagre-report nyo, kahit na iniisip nyo walang patutunguhan, pag nakakita kayo ng numero dyan or nakatanggap kayo, i-report po natin sa e-gov app. I-report po natin sa 1326. Alright, So 1326. lalong-lalo na po yung biktima at yung mga nahack ng Facebook. Opo. Kailangan within 24 hours may report nyo po yan para ma-recover nyo. Otherwise, yung Facebook account nyo, magiging zombie account yan. Gagamitin yan sa mga pang-scam. So, 1326. isa rin po yun sa mga i-reveal natin in the next coming week. So, Alright. medyo doble kayod po tayo ngayon. Sir Josel, 1326, apat na numero, 1326. dapat tandaan. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Yan po, mga kapatid, si Josel de Guzman, co-lead convener and co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Maraming salamat, Sir Josel. Thank you po. Thank you po. Ito na. Think before you click. Nakita ko si Sermon kanina. Mag-aalas 3 na naman. Alam niyo na yung ibig sabihin yan. Ito na po ang I Saw the Signs. Today's edition, If These Walls Could Talk. Ano ibig sabihin nito? Una, pakiusap. Huwag po tayo mag-vandals. Tama. At may historical resonance yan kasi yung
ang Vandals ay isa sa mga unang mga barbaric tribes sa consider ng Western civilization na isa sa mga dahilan kung bakit nasak ang Rome. Next. Oh, EDSA bakit? for sale. EDSA for sale. Sino Magkano? ka? Oh. Yingin, bilhin ko yan. Ay, barya. May 2.5 pa, may 2.5. Ay, kaya natin yan. Pero mababa ang EDSA. Ha? Oo. Baka isang kanto lang At doon sa may sino gilid. kaya ang real estate? Correct. Ang, Tiba-tiba yung ano dito, yung realtor broker niya? dito. Oo, Oo. nga eh. Next. Ay, ano nakasulat? Lapit ako ha. Ah. Ang nakasulat ay, hindi na siya 10 utos, pala-utos na siya. Kasi ito bawal matulog, huwag kang Ano yung mga... mag-snatch, tama ba? Huwag ka mag-snatch. Huwag Ano mga bang nakasulat? agaw ng syota. Umabot na siya sa 19, no? 19. Oo. Taray, talo mo pa 10 commandments. Oo. Tama naman, may point. Dapat i-update eh. Oho. Pag mag-snatch, antong Warcraft na ito? Oh, thou shall not steal. Oh, bakit? Kape itong si... Hindi ko mabasa yung iba. Oh. Mhm. Palautos. Huwag pala utos. Dahil isa lang ang dapat mag-utos dito. Ano? Si Ma'am Jan Acosta. Ayun, at susundin natin yan. At this point, malamang sinasabi niya na wrap things up. Pero kung meron po kayong nakita mga signs na nakakatawa, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. At may 1 minuto pa tayo, sabi ni Milet Rosete, huwag kasi kayong pindot ng link. Sabi naman ni Oscar Owen, 1326 daw, too much talking, kaya siya guest. Player 1 Enjoyer, Cackling Denise. Mark Robert, uy, kabugaw, unang setting ng puon. Sino nagsabi ng Cackling Epsilon Denise? Jose, ano pangalan nun? Oh. Si Player 1 Enjoyer. Tama, Mark sorry. Robert. Ah. Sabihin ko lang si Epsilon Jose mismo nagbigay sa akin ng personal tour doon sa Ilocos at Pangasinan ng mga settings ng Rosales Saga, ng mga nobela niya. Okay, bukas babati pa tayo. But for now, that will have to do it for us this Monday, November 11. Maraming salamat po ulit for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon.